ihanda po natin ang ating mga sarili para po sa panalangin ngayong umaga. Okay, good morning. Yan, tayo magsisimula na. Tayo magsimula na sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito. Sa kadakilaan ninyo, Panginoon, kami po ay pinagpala, Panginoon, dahil nandito kami ngayong umaga, Panginoon, na haharap sa inyo ng bibigay ng papuri, Panginoon. Salamat, Lord, sa bagong umaga na kung saan, Panginoon, ay malaking pagpapala sa aming mga buhay, Panginoon. Kami ay binigyan nyo ng panibagong hininga upang harapin ang araw na ito, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. At tinataas din namin sa inyo patuloy, Panginoon, ng aming mga pastor, Lord. Salamat, Lord, sa biyaya, kalakasan na binibigay nyo po sa kanila. Wisdom, Panginoon. Anointing, Lord, sa kanilang pagbabahagi ng inyong mga salita. Wisdom, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na patuloy nyo po silang ingatan sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa, Panginoon. Maging ang protection sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Salamat, Lord, dahil sila ay patuloy na papagamit sa inyo dahil alam po nila, Lord, na kayo ang siyang dapat at nararapat na paglingkuran, Panginoon. Salamat, Lord, dahil tinalaga nila ang kanilang mga buhay upang magamit, Panginoon, maging isang daluyan, Lord, ng inyong mga salita, Panginoon. Lalo na, Lord, sa iglesyang ito, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Ganon din, Lord, tinataas din namin sa inyo ang bawat pamilya ng iglesyang ito, Lord. Salamat, Lord, sa bawat pamilya na nakusahan, Panginoon. Ay sama-sama na nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na ingatan niyo po ang bawat pamilya, Panginoon. Sa kanilang tahanan, Lord, ay ibuhos mo ang inyong pagpapala, Panginoon, ang inyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat ama ng tahanan na kung saan, Panginoon, ay kayo ang siyang kanilang sandigan, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na sila ay nagtitiwala sa inyo, nandoon ang kanilang pagtitiwala na kayo ang siyang magpuprovide, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa mga ama ng tahanan na ito na kung saan, Panginoon, ay sa inyo na lumalapit at humihingi, Panginoon, ng direction, Lord, ng kanilang pamilya, Panginoon. Salamat din, Lord, sa kanilang mga mahal sa buhay na kung saan, Panginoon, ay nakasama nila ang kanilang mga asawa at anak, Panginoon, na sila ay patuloy na naghahari ang inyong pag-ibig, Panginoon. Kaya ingatan niyo, Lord, ang bawat pamilya na to na kung saan, Panginoon, ay alam po namin na gagamitin niyo po sila bilang isang instrumento, Lord, sa kanilang mga nasasakupan, Panginoon, na sila ay maging bahagi, Panginoon, ng inyong salita na ito ay may pahayag, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa inyong pag-iingat sa mga pamilyang ito, Panginoon. Ganon din, Lord, tinataas din namin sa inyo mga kabataan, Panginoon, na kung saan, Lord, ay ingatan niyo po sila, Panginoon. Lalo na, Lord, sa panahon na to, Panginoon, na napakarami, Panginoon, na mga kabataan na napapariwara, Panginoon, dahil sa iba't ibang paraan ng kaaway, Lord, na upang sila malayo, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na ingatan niyo po mga kabataan na to, Lord. Lalo na, Lord, yung mga kabataan na nandito sa amin, Panginoon. Gamitin niyo po sila, Panginoon, na bilang instrumento ng inyong mga salita, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw, Panginoon. Maging sa school, sa trabaho, o sa paligid nila, kapitbahay, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng boldness, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, strength, Panginoon, na sila ay makapagbahagi ng inyong salita, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, ang pag-iingat ninyo sa mga kabataan, Lord. At alam po namin, Lord, na
malaki po ang magiging part nila, Panginoon, para sa pagbabahagi ng inyong salita, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Ganon din, Panginoon, tinataas din namin sa inyo yung nalalapit na event namin, Panginoon, para sa aming annual picnic, Panginoon. Ito'y magaganap, Lord, sa November 28, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na sa aming paghahanda, Panginoon, ay nandun na yung aming excitement, Panginoon. Salamat, Lord, sa opportunity na kami ay makapag-gather, Lord, sa naiibang paraan ng fellowship, Panginoon. Na kapag share kami ng aming mga testimony, Lord, individually sa paraan na kung saan, Panginoon, ay nandoon kami nagkakasiyahan, Panginoon. At sama-sama, salo-salo na kakain, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na kayo ang siyang aming kasama, Panginoon, at mapapurihan, Panginoon, sa araw na yun. Kaya dalangin namin, Lord, na ngayon pa lamang ihanda nyo na, Lord, ang individual, Panginoon, lalo na ang bawat pamilya, Lord, na sa aming paghahanda, Lord, yung aming mga dadalhin na mga pagkain, Panginoon, ay kayo ang siya mag-provide, Panginoon. Dalangin din namin, Lord, na ingatan nyo po ang bumubuo ng committee, Panginoon, na pangunguna ni Brother Albert, Lord. Ngayon pa lamang, Lord, ay salamat sa paghahanda ng kanilang ginagawa, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng wisdom, Lord, lalo na sa pagkakataon na sila mag-gather, magmi-meeting, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng wisdom, direction, Lord, kung ano po yung kanilang mga dapat gawin, Panginoon. Salamat din, Lord, sa area na kung saan aming gagamitin, Panginoon. Sa loob ng SBMA, Panginoon. Handa niyo po yung lugar na yon sa aming pagdadausan, Panginoon. Ganon din, Lord, ang weather na panahon, Panginoon, ay maging maayos, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa lahat ng pwedeng mangyari, Panginoon. Dahil alam po namin na bawat event na aming ginagawa, Panginoon, ay talagang nandoon kayo, Panginoon, kasama namin. At salamat din, Lord, sa mga taong magpapahayag na kanilang buhay, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbautismo sa tubig, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ang mga taong ito na kung saan, Panginoon, ay kinumit nila ang kanilang buhay sa inyo bilang isang pagtanaw, Panginoon, na kung saan, Lord, ay maipahayag nila sa publiko, Panginoon, na sila ay nagpapasakop sa inyo, Panginoon. Hindi lamang sa ma-witness ng iba, Panginoon, na sila ay nagpabautismo sa inyo sa tubig. Bagkus, Lord, ay ma-witness talaga namin, Panginoon, na itinatalaga nila ang kanilang buhay sa inyo, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa mga taong ito na kung saan ay papahayag nila ang kanilang buhay sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng bautismohan sa tubig, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. At maging sa araw na to, Lord, salamat at dalangin namin, Lord, na kayo ang siyang mapapurihan namin, Panginoon, at maawitan, Panginoon, kasama nito, Lord, ng aming kagalakan sa aming puso, Panginoon, at kapayapaan ng aming kaisipan, Panginoon, na magpuri sa inyo. Kaya sa mga kapatiran namin na padako pa lamang sa mga oras na to, Lord, kayo ang siya mag-ingat, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa umagang ito na kayo ay siyang aming madakila, Panginoon. Ito pong aming dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po tayong lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ayan, masarap simulan ang ating araw kapag sinisimulan natin nakasama ang mahalagang Diyos at syempre yung family natin. Amen po ba yun? Amen. Sige po. Maghapon at magdamag, ikaw ang
thank you for this day, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kagalakan, kasiyahan, kapayapaan, tigit sa lahat, Panginoon, ang kapahingahan na patuloy niyo pong ibinibigay sa bawat isa. Yes, Lord, we praise you, Lord God, and we worship you. Salamat, Lord. No
ibang Diyos. Ikaw lamang. Ni walang maikukumpara sa iyo, Panginoon, sapagkat silang lahat ay hindi ihahambing sa iyo, Panginoong Diyos. Ikaw ay nakakahigit sa lahat, Panginoon. Sabi po sa iyong salita, walang ibang Diyos, walang katulad mo. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. Walang ibang Diyos sa buhay namin kundi ikaw. Kung minsan may mga nagpapanggap na tila Diyos sa buhay namin, Panginoon. Subalit ikaw ang tunay na Diyos. Sa iyo kami tumitingin, sa iyo kami sumasamba. Patawarin mo kami, O Diyos. Kung minsan marami kaming inilalaga, marami kaming tinitingala sa aming paligid, sa aming buhay. Mistulang mga Diyos, pero walang ibang katulad mo, O Diyos. Ikaw ay nag-iisa. At sa iyo kami sumasamba, Panginoon. Patuloy po nating sambahin ang Diyos. Tayo po'y nagkatipon dito sa lugar na to upang sambahin ang tunay na Diyos. Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagmahal. Ito ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Dahil sa Diyos na ito. Diyos na lumikha sa atin. Diyos na umaaruga, nagmamahal sa atin. Naparito tayo ngayon upang siya ay sambahin. Ano man ang ating dinadaanan sa buhay, ano man ang ating nararamdaman. Ang pagsamba ay isang sakripisyo. At kailanman ang pagsamba ay hindi matatapos. Ang pagsamba ay hindi nakasalalay sa anumang kalagayan o karamdaman na dinadaanan natin. Ang samba ay mananatili. Ang pagsamba ay sa Diyos. Huwag po tayong magkulang sa pagsamba sa Diyos. Ang buong buhay natin ay pagsamba sa Diyos. Ang ating hininga ay pagsamba sa Diyos. Ang lahat-lahat sa atin ay sa Diyos. Sapagkat siyang lumikha sa atin. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Sa mga sandaling ito po, tayo po'y magkakaroon ng communion. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Minsan pa, aalalahanin natin ang ginawa ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay para sa atin. Ibinuhos ang kanyang dugo para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At lahat ng nanampalataya, tumanggap kay Jesus, ginawa siyang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tayo ngayon ay kabahagi niya. Tayo ngayon ay katawan niya. Tayo ngayon ay nagkakaisa dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At sabi ni Jesus, bago siya umalis, nung huling hapunan, sabi niya sa kanyang mga alagad, kumuha siya ng inumin. Sabi niya, ito ang aking dugo. Inumin nyo, makibahagi kayo upang kayo ay maging bahagi ko. At sa pamamagitan ng dugo na ito, na kayo ay nalinis sa inyong mga kasalanan. Ganon din ang kanyang katawan na kumuha siya ng tinapay at sumisimbolo ng kanyang katawan. Nang bawat isa ay binigyan ng piraso at sila ay kumain. Sila ay kabahagi ng Panginoon. At tayo rin ngayon, kapag tayo ay tumanggap kay Jesus, nanampalataya tayo sa kanyang ginawa, tayo ay kabahagi ng Panginoon.
At yung huling sinabi niya, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. So nais kong isipin natin na sa tuwing magkukommunion po tayo, tandaan po natin, yung juice po at yung tinapay ngayon, hindi po yan ang naglilinis sa atin. Yan ay sumisimbolo lamang, kumakatawan sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Inaalala natin yung kanyang dakilang pag-ibig, na tayo'y nanampalataya na siya ay namatay at muling nabuhay, at siya ay babalik upang tayo ay kunin sa kanyang kaharian, dalhin sa kanyang kaharian. At sa umagang ito, minsan pa, gagawin po natin pag-aalala sa dakilang pag-ibig ng Diyos. May paalala din si Pablo sa mga taga-Korinto, na sabi niya, sa tuwing gagawin natin ito ay siyasatin natin ang ating mga puso. Nasabi ni Pablo na karamihan ay may sakit, ay isa sa mga kadahilanan sapagkat sa tuwing sila ay magkukommunion, nagkukulang sila sa pagsisiyasat sa sarili, na nawawala sila ng paggalang sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ni Pablo, siyasatin natin ang ating mga puso. Kung meron tayong tinatagong kasalanan, may tinatago tayong sama ng loob, hinanakit sa kapwa, humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Marahil sa linggong ito, meron kang nakaalitan, meron kang nasigawan, meron kang nakaaway, o hindi man, meron kang tanim na sama ng loob sa iyong kapwa. Marahil meron kang hindi nagugustuhang kapatid. Nasaktan ka sa mga salita. Ang mensahe ng communion ay kapatawaran. Humingi tayo ng tawad una sa Diyos. Ganon din, kung kinakailangan, humingi tayo ng tawad sa ating kapwa. At ganon din, tayo ay magpatawad. Hayaan po natin itong mawala sa ating puso't isipan. Sapagkat kung meron po tayo nito at tayo magkukommunion, parang binabaliwala natin ang mensahe ng ginawa ni Jesus. Kaya mga kapatid, bago po tayo mag-take ng communion, siyasatin natin hindi ang buhay ng iba, kundi ang sarili nating buhay. Sarili nating puso't isipan sa mga sandaling ito. Humingi po tayo ng patawad kung meron po tayong dinadala sa ating mga puso't isipan. At minsan pa, anyayahan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang kapatawaran niya. Gawin po natin yan. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos. Sinabi niya na kapag tayo nagkasala, tayo humingi ng tawad at siya'y tapat na nagpapatawad, naglilinis sa ating mga karumihan. At napakasarap ng malaman na ang Diyos ay nagpapatawad. At tayo ay hinihikayat din na magpatawad sa ating kapwa kung meron man tayong hinanakit. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. At sa umagang ito, lumapit po tayo sa Kanya. At minsan pa ipahayag natin ang ating pagsamba, ang ating pag-ibig sa Kanya at pakikisa kay Jesus at sa Kanyang katawan, ang Iglesia. Kung handa na po tayo, we will take the communion. Gawin po natin ito ng may paggalang at pagsamba sa ating Diyos. Minsan pa manalangin po tayo.
O Diyos, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig na pinahayag mo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus. Jesus, maraming salamat sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, na inari mo kaming mga anak, na kami ngayon ay iyong katawan, Panginoong Diyos. At kami po ay nagkakaisa, Panginoon, dahil sa ginawa mo, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po, O Diyos, sa iyong kapurihan at ang karangalan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Inaanyahan ko ang worship team na sila po ang maunang mag-take ng communion. And then, isa-isa po tayong lumapit. Una po yung sa first row ng ating upuan. And then, follow na po tayo bawat isa sa atin. Sambahin po natin ang Diyos. Behold the Lamb who bears our sins away, slain for us. And we remember the promise made that all who come in faith find forgiveness at the cross. So we share in this bread of life, and we drink of his sacrifice as a sign of our bonds of peace around the table of the King. The body of our Savior Jesus Christ, torn for you. Eat and remember the wounds that heal, the death that brings us life, paid the price to make us one. So we share in this bread of life, and we drink of his sacrifice as a sign of our bonds of love around the table of the King. The blood that cleanses every stain of sin shed for you. Drink and remember, he drank death's cup that all may enter into to receive the life of God. So we share in this bread of life, and we drink of his sacrifice. Minsan pa tumayo po tayong lahat. And again, let's sing that song, Ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Ikaw ang
Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Pwede na po tayo maupo. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Okay, so ngayon po ay November 1st, so napakabilis po ng araw. At katulad po ng nakaugilian natin, idinadalangin po natin yung mga birthday celebrant ng buwan na ito. So kung birthday mo ay itong buwan na to, nais kong lumapit ka dito sa harapan at ipapanalangin ka namin. So please come, yung mga mag-birthday, huwag po kayo mahiya. Ayan. Wow, maraming mga bata mag-birthday. Sino pong may birthday? Ay, nanay, happy birthday po. Birthday po ng ating nanay ngayon. Ayan. Sige po. Ayan pa. Si Jabez din, birthday. Okay. So wala na, mag-birthday ng November. Ayan. Sige po, pag-pray po natin sila, tuon natin ating mga kamay, tanda ng pagkakaisa, at idalangin po natin ating mga kapatid. Lord, narito po sa harapan ang mga kapatiran po namin na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan na ito, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay. Ikaw ang may akda nito, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay, Panginoong Diyos. Maging ang kahulugan nito, Panginoong Diyos, ay nasa iyo. So Lord, maraming salamat po at patuloy mo po silang bigyan ng mabuting kalusugan, mabuting buhay, Panginoon. At yung mga idinadalangin po nila, Panginoong Diyos, hangarin sa kanilang puso't isipan. Lord, ayon sa iyong kalooban, ipagkakaloob mo po ito, Panginoon. Lord, maraming salamat. Sila po ay pagpapala sa kanilang mga pamilya at ganoon din po sa amin dito sa iglesia, Lord. Bata, matanda, Lord, sila po ay kabahagi po ng pamilyang ito at nakikigalak po kami sa buhay na ibinigay mo sa kanila, Panginoon. At minsan pa, dalangin po namin ang iyong pagpapalang espiritual na ibuhos mo po sa kanilang buhay, Panginoon. Magandang kalusugan, maganap nila, Panginoong Diyos, ang iyong kalooban, Panginoong Diyos, na samahan mo po sila, Panginoong Diyos, sa kanilang paglakad dito sa mundong ito bilang mga anak mo, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo po sila. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Stay lamang po kayo dyan. Meron kaming gift ni Pastor Jesse. Ayan. Okay, so salamat and God bless you. God bless you all. Okay. Ayan. Okay. Okay, so umagang ito po, meron po tayong kapatid na ngayon natin lang nakasama. So, nais natin siyang i-welcome, i-acknowledge syempre, and also we'll pray for her. So, nais kong tawagin si Rosenda Baltasar. Rosenda Baltasar. Okay, please come. Ayan. Meron pa ba na first time nyo sa aming church? Hindi namin nakuha. Dito ka, sister. And salamat sa pagdalo. And welcome sa aming church. Nice ka naming ipag-pray. And also meron kaming card para sa'yo. Okay? And after ng pag-pray ka namin, iimbitahan ka namin doon kay Brother Marlon. Meron lamang siyang isi-share sa'yo at meron pa siyang ibibigay sa'yo. Okay? So pag-pray ka namin muna. Church, dalangin po natin si Rosenda. Panginoon, maraming salamat po na nakasama po namin si Rosenda sa umagang ito. Dalangin po namin na patuloy kang kumilos sa kanyang buhay. Alam po namin ang pag-ibig mo ay para sa lahat, Panginoon. Lord, dalangin po namin na matagpuan niya ang kanyang hinahanap sa iyo. Sapagkat alam po namin, Jesus, ikaw ang kahulugan ng buhay. Salamat po sa araw na ito. Ito ang araw na ginawa mo para po sa kanya. At naniniwala po kami, kakatagpuin mo siya, Panginoon. At Lord, ano man po yung kanyang pangailangan sa pamilya o sa kanyang buhay, Panginoon, dalangin po namin na tugunan mo po ito, Panginoong Diyos. At makita niya na ikaw ang Diyos na nagmamalasakit, nagmamahal sa Kanya, tumutugon sa Kanyang mga pangailangan. At kami po dito sa church ay wini-welcome po namin siya. At gamitin mo po ang bawat isa sa amin upang maging daluyan ng pagpapala sa buhay niya, Panginoon. Again, maraming salamat po. Dalangin po namin ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so please you go to Brother Marlon. Salamat. Okay, so maraming salamat at dito na si Pastor Jimmy. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Lord, pinapanalangin po namin ang aming bansa.
And we pray, Father, for the outpouring of your Spirit sa aming bansa, Panginoon. Hinihiling namin patuloy ang iyong pagkilos. Bless our nation, Father, we pray. Bless our city, Panginoon, hinihiling namin. Lord, this morning, pinapanalangin po namin ang mga namumuno sa amin, ang aming presidente, ang lahat po ng national government officials. Pinapanalangin po namin sila and we pray for their salvation, Lord God. At para naman dun sa mga namumuno sa amin na ligtas na at nakakakilala sa iyo, we pray, Lord, that you would use them. Gamitin mo po sila, Panginoon, to bless this nation. Gamitin mo sila na maglingkod, hindi lamang sa taong bayan, ngunit maglingkod sa iyo, Panginoon. And Lord, tinataas din namin sa iyo ang nalalapit na election dito sa aming bansa. Lord, we pray ang iyong pag-iingat sa mga tumatakbong for office this year, Lord. We pray for your protection upon them. Sa aming mga kababayan, we pray for your protection, Lord God. And we pray, Lord, na sa pagboboto po dito, Lord, that this nation would look to you for results, for answers, at hindi sa tao, Panginoon. Lord, we pray for a peaceful and effective na elections this year, next year, Panginoon. Bless this nation, we pray. Lord, this morning, pinapanalangin din po namin ang syudad ng Olongapo po. We pray for our mayor, our vice mayor, Panginoon, the mga konsihal. We pray for the barangay captains and mga counselors, barangay counselors, Panginoon. Maging ang mga purok leaders and those that namumuno sa aming bayan, Panginoon. Pagpalain mo po sila. Touch their hearts. We pray for their salvation, Father, in the name of Jesus. Lord, this morning, patuloy rin namin pinapanalangin ang mga churches of Olongapo City at yung mga kalapit lugar gaya ng Zambales, ng Subic, ng SBMA, maging ang area ng Bataan at Pampanga. Lord, we pray for these churches and mga mission organizations, Lord, na kami po ay pag-isahin mo at gamitin para sa iyong kaharian, Panginoon, in the name of Jesus. We lift up the churches of Olongapo, Lord, na pag-isahin mo po kami. We pray for the pastors and congregations, Panginoon. Lord, na pagpalain mo ang bawat church dito po sa Olongapo sa pangalan po ni Jesus. Father, we pray for this church, the Church of the Risen Christ, and we pray, Lord, na pag-isahin mo po kami, bind us together, and Lord, gamitin mo po kami to preach and proclaim your gospel. Salamat po, Jesus. Brothers and sisters, please join hands. Kapit-kapit kamay po tayo. Find somebody and just pray. Start praying for the person sa iyong tabi. At hayaan po natin na kumilos ang Panginoon this morning. Father, we thank you for blessing us so that we can bless others, Panginoon. Sa aming pananalangin, Panginoon, this morning, we blessed one another. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Well, good morning sa inyo pong lahat. Welcome to this morning service. Yes, it is November 1. And hindi po tayo nagkakansela ng mga services maliban na lamang kung may masamang panahon. Maganda naman ang panahon. So thank God and God bless you for coming this morning. Ang mga announcements po natin, buti hindi nyo suot yung mga costumes ninyo. Yung iba yata naka-costume pa. Kahapon, nasa Royal kami. Nagsha-shopping kami. May isang family, yung mag-asawa, yung babae. Hindi ko alam kung na-costume siya o talagang ganun lang siya mag-makeup. Kasi naka-black na damit siya na parang magaang yung kanyang, parang witch nga eh. Tapos yung makeup niya, bagong kapal ng kilay. So, tignan ko nga, baka meron dito. Wala. Okay. So our announcements for today,
is, as always, please place your mobile devices on silent mode. Our services are broadcasted on YouTube. And sa YouTube po, of course, you can watch or download. And the good news is we also broadcast live. So ito po ay binabroadcast natin live. Pero audio lamang po yan. And as we are broadcasting the live audio, merong mga slide shows regarding the announcements of the services. We have our podcasts on our website, churchoftherisenchrist.net. On that website, nandyan din yung mga iba't ibang mga information about the church. And if you find us on Facebook, you will get notifications ano nangyayari sa CRC. So take note, look for the logo and look for yung particular address ng church kasi meron ding ibang Church of the Risen Christ on Facebook. So para lamang hindi kayo malito sa mga announcements, make sure it's our page. Now, to like other pages ng Church of the Risen Christ, wala naman problema yan. It's just that when you like this page, you'll get the announcement straight from us. Now, kasi meron Church of the Risen Christ Singapore, and of course, their announcements will be different. So baka magulat kayo na nasa Singapore po tayo, wala po tayo doon. Dito lamang sa Olongo po. Also, just for your information, wala po tayong mother church or daughter churches na Church of the Risen Christ. So in case you see any information on the web, on the internet about Church of the Risen Christ na hindi ito, it's not us. So just in case, kasi baka may makuha kayong information na meron palang picnic somewhere or may outreach somewhere, just to let you know that this is the only Church of the Risen Christ in Olongo po as far as we are concerned. Our Wednesday night service this coming Wednesday, it being the first Wednesday of the month, November 4, we will be fasting during the day, and in the evening we'll have a prayer meeting, so please join us at 7 p.m. to 8:30 in the evening. On November 7, ito pong darating na Sabado, meron pong Women Like Christ, so the women will be having a service at 4 o'clock in the afternoon dito po sa ating church. On November 28 is our water baptism and annual picnic. So join us on November 28. Yan po ay gaganapin sa WOW Swimming Pool SBMA. And we will confirm the time as in the weeks to come. Yung oras hindi po eksaktong sigurado. But please block that sa inyong calendars. It will be in the afternoon on November 28. Yun lamang pong mga announcements just to remind you, right after the service, meron po tayong teams that will be available to pray for you. So kung sakaling nagnanais po kayo ng magkaroon ng panalangin just to pray for you or your family, please, after the service, pumaroon lamang po kayo sa ating overflow room and we have a few people that will pray for you. Yan lamang pong announcements for this morning. Everybody, please welcome Pastor Arnel. Thank you again, Pastor Jimmy. So, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, so today is November 1st, di ba po? And sa ating mga Pilipino, nakaugalian po yung tinatawag na Piyestang Patay. And I remember nung bata pa po kami, yung family po namin, ginagawa po yan. Of course, pupunta sa sementeryo. And alam na nung bata pa ako, tuwang-tuwa ako dahil unang-una, parang gathering, reunion, parang gano'n eh. Makikita mo yung mga uncles mo, aunties mo na bihira mo makita. And tas bilang bata din kami, nag-iipon kami ng kandila, ng mga sinindihang kandila, iniipon namin yung mga natunaw. Tapos pagbalik namin sa school, palakihan ng mga nakuhang kandilang natunaw. And then after that, tutunawin po yun sa lata at yun ang ipanggagawang wax namin do sa sahig ng eskwelahan nung araw. And so yun ang mga memories ko pag Piyestang Patay na tinatawag. And maaring natatanong nyo, Pastor, do we still celebrate that? O ginagawa pa rin ba nyo ba yan? And you know what? Ang isa sa mga nakikita ko during this tinatawag na holidays, tinitignan ko yung family coming together na it can be an opportunity for us na
muling makita yung ating mga minamahal sa buhay. Yung mga aunties, uncles na madalas hindi natin nakikita, pero pagdating doon sa lugar na yun, nagkikita-kita tayo, kinakamusta natin ang bawat isa. At napakaganda nun, di ba? And ang hindi namin ginagawa is para din sa kaalaman nyo, siguro nagtatanong kayo, is we don't pray for the dead. Ha? Maliwanag po yan. Hindi na natin ipinapanalangin yung patay. Bakit? Kasi wala naman po sa Biblia yan. Wala pong katuruan na ipanalangin ang mga patay. Kaya nga hindi natin pinapanalangin yung mga patay na. Kasi patay na sila. And sabi sa Bible na minsan lamang tayo magkaroon ng buhay o panganak, and after that is yung kamatayan o patay. And after that, harap na tayo kung saan tayo pupunta. At alam po natin na sabi sa salita ng Diyos na lahat na nanampalataya kay Jesus, tinanggap siya, humingi ng tawad sa Panginoon, tinanggap siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sila ay may pangakong kaligtasan. Kaya yung mga namatay na nauna sa atin na nasa Panginoon, alam na po natin ang kanilang kalagayan. Mas mainam. Sabi po sa Biblia ng presensya ng Diyos ay naroon na ang lahat. Okay? So, Pastor, paano naman yung mga patay na somehow hindi natin alam kung sila ay ligtas? And then, hindi po natin hawak yun. Okay? So, hindi natin pwedeng ipag-pray na, Pastor, pag-pray po natin yung lolo ko, yung lola ko na maligtas po sila. Ay, hindi po. Wala po sa Biblia yan na maliligtas pa yung mga namatay. Hindi po. Kasi kung maliligtas pa yung mga namatay, then, baliwala po yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Diba? Kung merong pangkaligtasan bukod doon sa ginawa ni Jesus. Na kung maliligtas pala tayo sa pamagitan ng panalangin. Okay? Pwede sabihin ng tao, oy, ipamumuhay kong gustong buhay ko para pag namatay ako, may pagpipray naman ako ng minamahal ko sa buhay. So hindi po natin ginagawa yan. Wala po yan sa Biblia. Okay? So we don't pray for the dead. Tandaan po natin yan. Kaya nga, habang meron tayong buhay, i-grab natin yung opportunity na i-share yung gospel sa ating mga minamahal sa buhay. Sapagkat tanging Diyos lamang ang nagliligtas ng buhay. Hindi po sa pamagitan ng prayer natin, maliligtas sila yung mga kaluluwa. Hindi po. So, yan po ang isa sa mga paniniwala natin. Okay? And alam nyo, sa gusto nyo maniwala kayo sa hindi, during time ng kamatayan, ay doon pa mas lalong kumikilos ang Panginoong Diyos. Katulad ngayon, kung meron kayong pamilyang pupuntahan, mag-gather kayo, pwede kayong gawin nyo yan. And you can share, di ba, yung gospel sa inyong mga kapatid, pinsan o uncle. That's our time na i-share ang gospel. Sapagkat yung mga moment na yan, iniisip nila ang buhay na may kamatayan, di ba? And napakagandang pagkakataon. Alam nyo ba na madalas kami naimbitahan ni Pastor Jesse, Pastor Jimmy sa mga lamay o libing at doon kami nakakapag-minister. At madalas marami pong hinihipo ang Panginoong Diyos in time ng kamatayan or death. And nung nakaraan lamang Sabado, naimbitahan ako sa Castillejos na mag-appreciate ng libing. And isang member natin dito, yung mother niya, nag-passed away. So nung last Saturday, tinext niya ako, Pastor, pwede mo bang mag-minister ka, mag-share ka dito sa amin? Unang-una sabi ko, sige, pupunta kami at madali lang yan. Kumbaga sa akin, pwede kong puntahan yan. Tapos mamaya, saan ba ang lamay? Nasa memorial ba? Nasa bahay? Pastor, nandito sa bahay, sa Castillejos, sa bukid, sabi niya. So iniisip ko, kala ko dito lang sa Olongapo yung pala, sa Castillejos. So medyo nagdalawang isip ako ngayon. Pero yung puso ko ay sinasabi at yung aking espiritu siyempre na punta kayo. And pumunta kami nung Sabado sa gitna ng bukid talaga. And nag-minister kami doon. And nakakatuwa dahil karamihan ng mga umattend doon ay kababayan ni Sister Delia. And pinagpipray niya yung mga kanyang kamag-anakan. And alam niyo, nung nag-minister na ako doon, I just felt in my heart na to speak to them the Word of God, the truth. And napakatahimik nila, tinatangkilik nila yung sinishare ko. At to the point na nakapag-invite ako to pray for them to accept Jesus as their Lord and Savior.
And alam nyo, sabi sa Bible sa Ecclesiastes, na mas mainam pang pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa party. Sa birthday o sa anniversary, mas mabuti pang pumunta sa lamay. Okay? Hindi naman sa masamang pumunta sa birthday, hindi. Actually, pag nag-birthday kayo, inimbitahan nyo ako, pupunta ako dyan. Dahil may kainan, di ba? Pero sabi sa Bible, mas mabuti pang pumunta sa bahay ng namatayan o may lamay, sapagkat, sabi doon, yun yung mga moment na ang tao ay nag-iisip, ang tao ay nagbubulay-bulay. At yun din yung moment na ang Panginoong Diyos ay umaabot sa mga tao, di ba? You know what? Every time na mag-share ako sa burol o sa libing, di nakatayo ako. Madalas sinasabi ko na ang pag-ibig ng Diyos, ako'y nakakilala, binago ako na, ito ay buhay na patotoo sa harapan nyo. Then na-realize ko na meron akong patay na patotoo. Meron akong, nandun yung bangkay, di ba? Yung labi. And that's a proof, patotoo, na ang buhay natin ay may katapusan. Ang buhay natin ay hindi natin hawak. Madalas sinasabi ko, isang araw hahantong tayo dito. And alam nyo, yun ang, ako living proof, yun ang death proof na ang buhay natin ay may katapusan. At madalas yung mga nakikinig sa akin, nare-realize nila, o nga no, ito isang buhay na nagsasalita at yung patay naman nakalabi doon, na nagpapaalala sa kanila na, hey, kamusta ang buhay mo? Ang buhay mo ba ay naisuko mo sa Panginoon? Paano ka ba namumuhay? Isang araw hahantong ka dun sa kahon na yon. So madalas ang Panginoon umaabot sa mga burol, sa mga lamay. Kaya alalahanin natin ang buhay natin. Habang may chance tayo to share the gospel sa anumang panahon, kasiyahan, kalungkutan, ang Panginoon ay umaabot. Amen? Amen. So, hindi po yan ang aking mensahe. So, punta na po tayo sa aking mensahe. Punta po tayo sa Luke chapter 5, verse 1 to 11. Luke chapter 5, verse 1 to 11. So, basahin po natin ito. Nangyari nga habang nagkakatipon-tipon ng mga tao sa kanya upang makinig sa salita ng Diyos, tinutukoy si Jesus, siya ay nakatayo sa tabi ng lawa ng Gennesaret. Nakakita siya ng dalawang bangka na nasa tabi ng lawa. Ang mga mangingisda ay nakababa na sa bangka at naghuhugas na ng mga lambat. And next, sumakay siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon. Pinakiusap niya kay Simon na ilayo ng kaunti sa baybayin ang bangka. Pagkaupo niya, siya ay nagturo sa mga tao mula sa bangka. Patuloy natin. Pagkatapos niyang magsalita, nagsabi siya kay Simon o kay Pedro, pumalaot kayo, ihulog ninyo ang mga lambat upang makahuli ng mga isda. Sumagot si Simon na sinabi, Guro, magdamag kaming nagpagal at wala kaming nahuli. Gayunman, kahit wala kaming nahuli, sa iyong salita ay ihulog ko ang lambat. And then, next is, pagkagawa nila ng gayon, nakahuli sila na napakaraming isda. At ang lambat ay napupunit. Verse 7, kinawayan niya ang kanilang kapwa mangingisda na nasa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. Lumapit sila at pinuno ang dalawang bangka kaya sila ay papalubog. And last is, nang makita niya ni Simon Pedro, nagpatira pa siya sa mga tuhod ni Jesus. Sinabi niya, Panginoon, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y isang taong makasalanan. And last, sinabi niya ito sapagkat siya ay namangha, gayon din ang kanyang mga kasamahan dahil sa napakaraming huli. Meron pa ata, yan. Namanghari ng mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan na mga katuwang ni Simon. Sinabi niya kay Jesus, Simon, huwag kang matakot, mula ngayon ay mamamalakaya ka na ng tao. Pagkadaong nila ng mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. So nais kong tunghayan natin itong kwentong ito. Ano kayang kinalaman nito sa ating buhay? Meron po, kung ating pong
bubulay-bulayin. And ito nga si Jesus, siya ay nagmi-minister, ika nga. At yung mga tao talagang lumalapit sa kanya, hindi niya mapigilan. At meron siyang naisip na bagay na medyo itabi niya ng konti yung mga tao, at the same time makakapangaral siya. At yan na yung sumakay siya sa bangka ng mga mangingisda. At ganun nga nangyari. Dahil sa pagsakay niya sa bangka, ito ay nagmistulang entablado or stage, at doon siya nangaral. Napakagaling ng Panginoon, no? Sabi doon sa verse 3, sumakay siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon o ni Pedro. Ipinakusap niya kay Simon na ilayo kaunti sa baybayin ang bangka, at pagkaupo niya, siya ay nagturo sa mga tao mula sa bangka. So nangangaral si Jesus. Pinapangaral niya ang kaharian ng Diyos, ang mga salita ng Diyos. Now, una kong gusto kong pansinin natin ay si Pedro at yung kanyang mga kasamahan. Mapapansin natin, nasabi doon na nung nakita ni Jesus yung mga bangka ay naghuhugas ng mga lambat yung mga mangingisda na. In other words, tapos na. And si Pedro ay, of course, isa sa mga may-ari. So naghuhugas na sila ng lambat. At ang pangyayari ay, yung araw na yon ay hindi maganda. Masamang araw para kila Pedro at saka yung kanyang mga kasamahan. In other words, they're having a bad day. And bakit masama yung araw na yon? Sapagkat nabasa natin later na wala silang nahuli. So they're having a bad day talaga. So habang naghuhugas sila ng lambat, mabigat yung kanilang mga balikat. And minsan ganun talaga, sometimes bad things happen, di ba? Although kabisado mo na ang trabaho, ang buhay, ang takbo ng pang-araw-araw, tapos biglang mangyayaring napakapangit na bagay. And sila Pedro at saka yung kanyang mga kasamahan, ito yung pagkakataon na they're having a bad day. Masama yung araw para sa kanila. Sapagkat nga ay wala silang nahuling isda. Kahit daw maliit na isda, wala. Talagang pag sinabi nilang walang huli talaga. Now, anong ibig sabihin nito? Minsan napakadaling sabihin na basahin na wala silang huli. Pero anong ibig sabihin nito sa isang mangingisda na umaasa sa biyaya ng dagat? Okay? Okay, dalhin natin sa ating panahon. Halimbawa, ikaw ay isang tricycle driver. Isang araw, bigla na lang nagkaroon ng welga. O kaya, bigla na lang nasira yung tricycle mo. At dahil dito, hindi ka makapamasada, wala kang kikitain. So, sila Pedro, nung time na yon, wala silang huli. Wala silang maiuwi, nakita, o kahit isda lamang na pwede nilang makain. Walang mailalatag na paksiw o prito si Pedro sa kanyang pamilya. Kasi nga walang huli. In other words, gutom mga abutin kapag hindi siya nakagawa ng paraan. Di ba? Minsan, tayong mga ama, kapag wala tayong may dadalang pagkain sa ating pamilya, napakabigat. Gutom mga abutin ng pamilya, gagawa tayo ng paraan, di ba? So ito si Pedro at kanyang mga kasamahan, naghuhugas ng lambat, wala silang huli. Ibig sabihin, wala silang kita, wala silang ibibigay sa kanilang pamilya. At kung sakaling meron silang pinagkakautangan, marahil ng utang sila para meron silang ipang hanap buhay. E nagkataon nung araw na yun, wala silang kita, wala silang ibabayad, di ba? Minsan ganun tayo, meron tayong obligasyon, pero dahil sa wala tayong kinita, wala tayong natanggap, iniisip natin, paano ko mababayaran to? Paano yung obligasyon ko? At minsan pa nga, nangyayari sa atin, may utang tayo, tapos mangungutang pa tayo para mabayaran yung utang natin. Napakabigat, di ba? So somehow, marahil ganito ang nangyayari. And si Pedro, wala siyang may bibigay sa kanyang pamilya. Kung sakaling nag-aaral na noon yung mga anak, wala siyang may bibigay na baon. O tayo ngayon,
Pag wala kang kita, paano papasok yung anak mo bukas? Wala kang maibibigay. Di ba? Napakasakit. Ano kaya naglalaro sa isipan ni Pedro habang naglilinis siya ng lambat? Maring sa kanyang isipan, paano na kaya ito? Paano na yun? Paano na yan? No? Di ba? Kasi si Pedro ay katulad din nating tao. May mga alalahanin sa buhay, nag-iisip. Eto nagkataon, wala siyang kita. Minsan nararanasan natin to sa buhay. Maaaring ikaw ay nasa gitna ng isang problema na hindi mo alam ang gagawin mo kung paano ito mahaharap o malulunasan. Simply you're having a bad day. Talagang grabe ang araw na to. Nagkataon na hindi dumating yung kausap mo o kaya hindi natuloy yung business deal mo or wala talaga. You're having a bad day. Minsan weeks, minsan months, di ba? Yung iba nga matindi, yung buhay nila talagang masama, magulo. You're having a bad life, ika nga. Alam nyo, habang si Pedro, picture nyo to habang si Pedro sa kanyang isipan, talagang masama yung araw na to, namumblema, nag-iisip siya. He's having a bad day. Alam nyo, sa kabilang banda, hindi lang malayo, narito si Jesus. Si Jesus naman ay nagkakaroon ng magandang araw. Bakit? Kasi lumalapit sa kanya yung mga tao. Nais makinig, hindi mapigilan ng mga tao na lumapit kay Jesus. Halos pagkalumpunan siya. Sabi ni Jesus marahil, wow, pagkakataon ito na kausapin itong mga taong to. Wow, this is the moment na binibigay sa akin ng Diyos Ama na ipangaral ang mabuting balita. So dalawang senaryo pwede natin makita dito. Si Pedro, kanyang mga kasamaan, having a bad day, and Jesus having a good day, yung kanyang ministry. Hindi niya na kailangan pang magtawag, oy, lapit kayo dito, oy, may crusade, o kaya, oy, merong church service. No, mga tao yung lumalapit sa kanya, wow, this is a good day. Ibig sabihin, maraming kaluluwa ang maaring maligtas at hindi ito pinalampas ng ating Panginoong Jesus. Pero kailangan niya ng means upang mapangaral ang salita ng Diyos. Kinakailangan niya ng isang entablado upang mangaral. At alam nyo, yung bangka ni Pedro, ang nagmistulang entablado para kay Jesus may pangaral ang salita ng Diyos. Pero bago natin puntahan yan, balikan natin si Pedro. Kung ikaw si Pedro, okay, malungkot ka, mabigat ang iyong balikat dahil sa mga pangyayari. Ang tanong ko sa atin, ipapahiram mo ba ang iyong bangka kay Jesus? Ipapagamit mo ba yung bangka na ito? You're having a bad day, masama ang loob mo, wala kang kita, tapos biglang lalapit ang isang tao sa'yo. Pwede bang magamit ko yung bangka mo? Tatayo lamang ako dyan at mangaral ng salita ng Diyos. Ano kayang reaction natin? Kayo, pag nilapitan kayo ng isang tao at sinasabi, pwede bang gamitin yung meron ka o yung bagay na sa'yo? Samantalang, yung araw na yun, wala kang kinita. Mabigat ang kalooban mo. Baka tayo siguro, hindi lang tayo malungkot, kundi mainit ang ulo natin, di ba? Minsan ganun tayo. Minsan pag we're having a bad day, mainit ang ulo natin. Meron lang magtanong sa atin, lumayo-layo ka nga dyan, di ba? Minsan baka mabato pa tayo, o kaya masigawan pa tayo sa mga taong having a bad day. Di ba? Lalo na wala kang kinita. Di ba bilang isang ama, mainit minsan ang ulo ng isang ama kapag hindi siya nakagawa ng para sa kanyang pamilya. Tapos isang araw lalapit dito si Jesus. Pedro, pwede ko bang mahiram ang iyong bangka? Pwede ba akong sumakay dyan? Pwede bang medyo iurong mo ng konti sa tubig para huwag akong lapitan ng mga tao? Anong reaction natin? Si Jesus ay nakiusap kay Pedro kung maaaring gamitin ang kanyang bangka. Alam niyo si Jesus, hindi siya basta-basta gagamit ng isang bagay na hindi niya nagpapaalam or hindi siya basta kukuha ng bagay.
Kaya nga dito kay Pedro, siya'y nakiusap na, Pedro, pwede ko bang gamitin yung bangka mo? Nais kong tumungtong dyan at kumari pwede itabi mo pa konti sa tubig. Remember, pagod na sila, nakadaong na yung bangka, tapos biglang nihiramin ni Jesus. Pero ito si Pedro, sa kabila ng kanyang dinadamdam, ikahanga-hanga, ipinagamit ni Pedro yung kanyang bangka. Hopefully tayo ganun kay Pedro na pag mayroong hinihiram ang ating Panginoong Jesus, ay may bibigay natin, mapapahiram natin sa Panginoong Jesus. Ano ba ang bangka para kay Pedro? Pag inisip natin, bangka, kahoy lang yan, or ano ba. Pero ang bangka para kay Pedro, ito ay kanyang buhay. Okay? Ito yung kanyang kabuhayan. Ito'y napakahalaga sa kanya. Ito'y katuwang niya sa hanap buhay. Ito ang kanyang security, di ba? Habang may bangka, maaari siyang mabuhay. Yan ang bangka ni Pedro. Ginagamit niya. And somehow, pagmamay-ari niya to. Dito sa bangka na to, meron siyang kasiguraduhan. At mga pagkakataong ito, hinihiram ng Panginoong Jesus. Nais ko bang hiramin ang iyong bangka, Pedro? So si Pedro, pinagamit niya ang bangka niya. And alam niyo tayo, bilang mga tao, mayroon tayong maituturing na bangka sa ating buhay. Ano itong mga bangka na to? Mga bagay na napakahalaga sa ating buhay, di ba? Katulad kay Pedro, napakahalaga sa kanya yung bangka, mangingisda siya. Ito yung kanyang kabuhayan. Dito nakasalalay ang pamilya niya. Mahalaga yung bangka para kay Pedro. At sa buhay natin, may mga bangka tayo na napakahalaga. Maaring ito ay lakas, panahon, talino, talento. Di ba? Tayo merong lakas, merong talino, merong panahon tayo ngayon. At ito madalas ay kayamanan natin, mahalaga to sa atin, di ba? Minsan nga, tinatanong natin, meron ka bang panahon para bigyan ito? Titignan natin, ay, wala na akong panahon kasi marami pa akong gagawin. Di ba? Meron ka bang lakas, effort, time? Meron ka bang gift na pwedeng magamit dito? So itong mga bagay nito ay parang bangka sa ating buhay. Ito yung ating puhunan. Ito yung ating ikabubuhay. At yung bangka, marahil ito rin ay maaaring material na bagay. Material, pwede rin ito maging material. Katulad ng bahay, lupain, kotse, gamit, at iba pang mga bagay na napakahalaga sa atin. Na yung iba, hindi mabubuhay kapag wala ito. Di ba? Minsan lang tayo, yung cellphone natin, mawala lang sa atin, parang iba na yung buhay natin. Kailangan ko ng cellphone, di ba? Pwedeng mga material na bagay, nagmistulang bangka sa buhay natin na mahalaga sa atin yan. At yung panghuli na gusto kong ihahilan tulad ang bangka ay yung mga taong minamahal natin sa buhay. Pamilya, mga kaibigan, barkada, ika nga. Yan, minsan dyan tayo nakakuha ng kahalagahan, ng comfort, ng security sa pamilya, di ba? O kaya sa mga katropa, tinatawag, kabarkada, kaibigan. Ang tanong ko ngayon sa akin, kaya mo bang ipahiram o ipagamit sa Panginoon ang iyong bangka? Mga bagay na ito sa buhay natin. Talino, panahon, lakas, talento. Andyan yung mga pamilya natin, mahal sa buhay, kaibigan, at maging yung mga material na bagay. Bahay, gamit sa bahay, ano pa mang mga bagay yan. Minsan, sasabihin ng Panginoon, maaari ko bang gamitin yan? Maaari mo bang ipahiram sa akin? Katulad nung kay Pedro. Sabi niya kay Pedro, Pedro, pwede ko bang masakyan yung bangka mo? At dyan ako mangangaral, ipapahayag ang salita ng Diyos. And sa atin,
may mga times na lalapit sa atin ng Panginoon, mangungusap. Sasabihin niya, Arnel, o Keno, or ano man ang pangalan natin, maaari ko bang hiramin yung bangka mo? Maaari ko bang hiramin yung panahon mo, yung lakas mo, yung talino mo? Maaari ko bang hiramin yung gamit na yan na napakalaga sa'yo? O kaya, maaari ko bang hiramin yung mga mahal mo sa buhay muna para mapangaral ko ang salita ng Diyos? Mapapansin natin, minsan tayo nahihirapang magpagamit, ibigay sa Panginoon. Ito, hinihiram pa lamang to ng Panginoon. Hindi niya pa naman sinasabing, akin na lang yan, o kaya ibigay mo sa akin. Hindi. Sabi niya lamang, pwede ko bang magamit? Pwede ko bang mahiram? Parang gano'n lamang sinasabi ng Panginoon. Pero minsan nahihirapan tayo. Peter, can I use your boat? Parang sinasabi niya. Again, yung boat ay madalas yun ang ating security, yun ang ating kaligtasan, yun ang ating ipinagmamalaki. Pero sabi ng Panginoon, pwede ko bang mahiram yan? Kahanga-hanga si Pedro sapagkat nagparaya siya na gamitin ang kanyang bangka. Kaya mo bang ipagamit sa Panginoon ang iyong bangka? Right now? Alam niyo si Pedro, he's having a bad day, pero nakapagpahiram siya. And dahil sa ginawa ni Pedro, hindi niya alam na yung kanyang masamang araw na dinadanas nung araw na yon is about to turn into a great day. Alam natin yung kwento, di ba? Lingid sa kanyang kaalaman na yung kanyang masamang araw ay magiging isang pinakadakilang araw ng kanyang buhay. Dahil siya ay nagparaya, nagpahiram sa Panginoon. Are you having a bad day? Surrender to God, submit to Him. Because God can turn your mess into a great message. Marahil ngayon, masama yung buhay mo, masama yung linggo mo, yung araw mo, yung buwan mo, sira. Pero kapag natuto tayong sumuko, magpailalim sa Panginoon, malaking bagay ang mangyayari, pwedeng mangyari. Next week, pagpapatuloy natin yung kwento. And there's a lot of things to learn pa sa kwentong ito. Pero today, ang challenge is, ipapahiram mo ba yung bangka mo sa Panginoon? Alam nyo, nung last Wednesday, nag-share si Pastor Jimmy sa amin, nabanggit niya tong, sabi niya, miracles don't happen in the boat. Yung mga milagro daw ay hindi nangyayari dun sa bangka. Pero when you go out of the boat, pag umalis ka dun sa bangka mo, dun nangyayari yung milagro. Yung kwento niya sa amin, si Pedro lumakad sa tubig. And somehow, ang Panginoon, nais niya tayong lumabas ng bangka. Somehow, nais niya itong bangka natin ito na ipagkatiwala sa Kanya, ipahiram. And yung kwento natin ngayon, hindi niya naman hinihingi, hinihiram lang. And sa buhay natin, may mga bangka tayo na nais ng Diyos, ipahiram natin sa Kanya. In other words, ili-let go natin for a while. Again, si Pedro nakahanga-hanga sapagkat sa kabila ng kanyang dinadanasang bad day, pinahiram niya yung kanyang bangka. Yung bangka natin sa buhay natin, sometimes we have to let go of those things. Miracles happens kapag tayo lumabas ng bangka. I remember Noah. Si Noah, when God is about to destroy the earth, God provided a means na sila'y maliligtas. Gumawa ng bangka, arko si Noah. At yung bangka na yun, naging kaligtasan nila Noah at saka yung mga hayop, di ba? But notice, isipin nyo, hindi sabi ng Panginoong Diyos na dyan na lamang kayo mamumuhay sa bangka.
They have to go out sa bangka upang mamuhay dun sa land na pinangako ng Panginoon. Pero kung sinabi ni Noah, Lord, dito na lang kami sa bangka. Dito na kami mabubuhay. Ito na yung security namin. Pero hindi. Si Noah ay lumabas sa bangka. And somehow, ganun din tayo sa buhay natin. Yes, mahalaga yung bangka natin. Mahalaga yung mga bagay na yan sa ating paligid. Pero sometimes, ililet go natin yan, ipapagamit natin sa Panginoon in order for the kingdom of God na mapangaral. And also, para ma-challenge tayo na kaya nating bitawan itong mga bagay nito kumpara sa ating Diyos. Minsan hindi natin mabitawan itong bangkang ito. Comfort ako dito sa bangka na to, Lord. Itong buhay ko, itong kaligtasan ko, ito ang aking ano. Pero sabi ng Panginoon, pwede ko bang gamitin? Sandali. Are you going to give it to the Lord for a while? At si Pedro, kahanga-hanga, pinagamit niya yung kanyang bangka. And I pray na ma-challenge po tayo na yung mga bangka natin na maipahiram natin sa Panginoon. And see what happened. Hintayin natin kung anong gagawin ng Panginoon. Sapagkat sa buhay ni Pedro, yung kanyang masamang araw, pinalitan ng napakadakilang araw. Yumuko po tayong lahat, pikit natin ang ating mga mata. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Paalala mo sa amin na patuloy kaming magtiwala sa iyo at hindi sa sarili naming kakayahan, kalakasan, o anumang mga bagay na nasa aming paligid na mistulang mga bangka namin na kung saan komportable kami, na kung saan ito ang aming buhay, ito ang aming kayamanan, ito ang aming may pagmamalaki. Panginoon, tulungan mo kami na sa iyo talaga tumingin. Kapatid, kung ano man ang dinadaanan mo sa buhay ngayon, alalahanin nating magtiwala sa Panginoong Diyos. Ano pa man ang yung dinadaanan mo, marahil meron kang malaking problema, meron kang bayarin, meron kang nararamdaman, meron kang sigalot sa pamilya, meron kang hinahanap. Sabi ng Panginoon, pwede ko bang mahiram ang iyong panahon, ang iyong lakas? Pwede ko bang mahiram yung mga bagay sa buhay mo? Pwede mo bang maipagparaya sandali? Maging yung mga minamahal natin sa buhay, kung minsan kailangan natin silang pahindian para lamang sa kapakanan ng Panginoong Diyos. Kahanga-hanga si Pedro sapagkat pinagamit niya yung kanyang bangka at mula dito na ipangaral ang salita ng Diyos. Panginoon, maraming salamat po muli. Hinahamon mo kami, Panginoon, na magsakripisyo, magparaya. Kahit na buhay mismo namin ay meron kami mga pasakit, may problema. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na tumingin sa malaking larawan na hindi lamang namin makita yung sitwasyon namin, kundi makita namin ang buong sitwasyon, Panginoon. Minsan pa, maraming salamat po sa aming paglabas dito. Dalhin namin itong hamon na ito, Panginoong Diyos, na magpagamit sa iyo. Ialay sa iyo ang aming buhay, lakas, at kung ano meron kami. Mga kapatid, tumayo na po tayong lahat. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Patuloy po tayong sumamba sa Panginoon sa pamagitan ng pagbibigay natin ng ikapu at handog. Tayo po'y manalangin patuloy, and let's prepare our hearts as we give our tithes and offering. Lord, minsan pa narito po kami, handa magkaloob sa iyo, Panginoon.
Tanggapin mo po ito, Panginoong Diyos, sa taus-pusong pagsamba namin sa iyo at pagsunod sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Malayo po tayong lumapit at magbigay sa Panginoon. Kami mag-alay sa'yo ng awitin. Ikaw lang ang karapat-dapat sambahin. Jesus Cristo, nawa'y iyong tanggapin. Kami mag-alay ng awitin. Kami mag-alay sa'yo ng awitin. Ikaw lang ang karapat-dapat sambahin. Jesus Cristo, nawa'y iyong tanggapin. Kami mag-alay ng awitin. Kami mag-alay ng Thank you, Lord. Let us close in prayer as we bless along the pool. Lord God, we thank you for this day, Lord God. And as we offer to you, Lord God, our lives for you to use, Lord God, for your purpose and for your glory, Lord God. Lord, we say use us, Lord God. Use our lives. Use what we have. Use what you gave us. Use it for you, Lord God. Even, Lord God, as we go to our homes throughout the week, Lord God, at school, at work, at home, wherever we go, Lord God. We pray, Lord God, that our lives always be ready, Lord God, to be used for your purpose, Lord God. For, Lord God, you called us, Lord God, to be a blessing to Olongapo, Lord God. And so we know, Lord God, that through our lives, you will use us to bless this city, Lord God. And so, Father, as we go from this place, Lord God, once again, may our lives bring glory to you, Lord God, forever and ever. This we pray. And everyone says, God bless Olongapo. Let us close in song.